Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong monthly reading for July 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see Taurus. Ano yung energies for you ngayong July 2025 for Taurus? Uy, beauty. So you're going to take care of yourself. Take care of your physical appearance or yourself in general, no? Maaring meron kang i-enhance sa yung physical appearance. Magpapaayos ka ng hair mo, magpapalagay ka ng kilay, may bago kang skincare na susubukan. And beauty is not just sa outside, no? It's also from within. So, you will also practice self-love, self-care. Also have psychic protection. So, you're going to protect your energies, Taurus. Kasi maaring merong mga psychic attacks sa inyo. Like, yung mga nagsisend ng negative energies or evil eye sa inyo. Lalo na yung mga naiinggit dyan. So, protect your energies. You also have destiny. So, you are being guided, no? Ginaguide ka sa yung destiny, sa yung life's purpose. And some of you marirealize nyo na, ito pala talaga, dito pala ako magiging masaya, ito pala talaga yung linya ko, ito pala talaga yung purpose ko sa buhay. So, may mga realization na ganyan for you. Okay? And if sa tingin nyo, wala pa kayo sa ganong sitwasyon, ipapakita sa inyo yan, ililid sa inyo yung inyong destiny ng universe, no? Ngayong July. Siyempre, kailangan din mag-set ka ng intentions. You ask for signs, mag-pray ka, na bigyan ka ng signs, kung talaga bang itutuloy mo tong path na to or para doon ka talaga. Okay? Kasi definitely, magpapakita na yung signs yan sa'yo. You have the Page of Wands. So, some of you are going to travel, no? Short distance travel ang nakikita ko rito. Maaari ring merong good news na darating, lalo na sa pag-aaral or may kinalaman sa iyong passion or sa pwedeng sa career path mo rin to. This can be, pwedeng biglaan to. You have the Six of Pentacles. I see you receiving a gift. Pwedeng meron kang marireceive na gift from someone or parang tulong or anything na parang ayuda, ganun. Kung kang mangangailangan ka ng tulong, it will be given to you. Ayan. Or yung iba naman, meron kayo mismo yung tutulong. Mag-share kayo ng blessings ninyo. You also have Judgment. This is awakening. May mga nare-realize ka na mga bagay sa buhay mo na kailangan mo nang i-let go. Kailangan mo nang palitan. Kailangan mo nang tapusin. Oo. This can be unhealthy habits, no? Na na-realize mo na hindi pala nakakatulong sa'yo yun, let go mo na. Pero kung yung mga attitude mo, behavior mo na alam mong nakakatulong sa'yo sa pag-unlad mo, syempre, you will let it stay sa'yo. Okay? Nagkakaroon ka ng realizations about what's good for you and what's not good for you. You also have the Lovers. Some of you, maaaring makaka-attract kayo ng relationship ngayon kung kayo ay single. But if you are in a relationship, I think merong pag-aayos, no? Pagdating sa relationship ninyo, kung nagkaroon kayo ng problema ng person mo, you are strengthening your relationship, your connection. Mas nagiging committed ka sa person that you are dealing with. If naman, wala ka namang relationship, pwedeng ito ay commitment mo sa work, commitment mo sa sarili mo, about sa mga goals na gusto mong ma-achieve para sa sarili mo. Some of you mag-aaral, meron kayong, pwede itong formal education, or pwedeng merong seminar, or meron kang short course na aaralin. Pwede ring self-study. You will also master a craft. Meron kami na master na skills na ikaw yung magiging best doon sa field na yon. Although, some of you may experience stress ngayong July kasi marami kang iniisip, marami kang kailangan gawin, but yun nga, kailangan i-relax mo lang yung sarili mo, no? Huwag mong i-entertain yung mga negative thoughts na yan kasi syempre, no, pag hindi ka nag-entertain ng negative thoughts, mas magaganda, mas positibo yung papasok sa isip mo. You have the Ten of Cups, which is
stability sa family, home life, and also happiness, no? This is contentment, prosperity, o napakaganda ng energy na yan. Kaya, yan yung mas maganda na i-attract nyo para sa sarili ninyo, para sa family ninyo. Some of you, meron kayong mga travels together with your family, with your kids, kung meron ka ng mga anak. I also see a new member of the family, no, para sa iba sa inyo. Okay, you have fear, worries, tense situation. So, ayun nga, iwasan ang pag-negative thinking kasi hindi yan nakakatulong sa inyo. Iwasan yung mga pag-aalala. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Ayan, may mga times talaga na parang feeling mo may kulang. I mean, it's normal, no? Kasi, syempre, lalo na kung meron ka nang na-achieve sa buhay mo, tapos parang nawawalan ka na ng challenge. So, ikaw mismo maghahanap ng challenge na yan. That's why you need to try something new, explore, 'di ba? Kasi you'll never know na dun mo pala mahanap yung destiny mo. Merong exciting event. O, maaring meron ka ata na exciting event. This can be an event sa family, sa friends mo, or mai-invite ka sa isang event na mag-e-enjoy ka. Trouble accusations. Alam mo, ito yung kailangan mong pag-ingatan. Kasi some of you, may mga may mga naiinggit. Maybe because marami ka nang na-achieve sa buhay mo or nagiging maganda yung takbo ng career, ng relationship mo. Actually, hindi lang career yung kinaiinggitan ng iba eh. Even the relationships, no? So, lalo na kung maganda yung estado ng relationship mo, some people might be, envious na inggit of your situation. So, that's why, kumbaga, syempre, nasa sa'yo pa rin kung magpo-post ka sa social media. But, maging aware ka lang, no? Na may mga taong nanonood. May mga nakakakita niyan. So, mas maganda na yung mga important na mga masasayang, ganap, maybe you can just keep it to yourself. But, of course, it is your choice, diba? Style. Some of you, meron kayong kakayanan, talento or galing pagdating sa fashion, pagdating sa damit. Some of you are into paggawa ng design ng damit, or ang inyong business ay nasa damit. Nasa damit. Pwedeng nagtitinda kayo ng mga damit. Yan, clothing. You will also prepare for an important event. So, pwedeng yung iba sa inyo, sasali kayo sa mga yung mga ang tawag doon, bazaar, or exhibition, or pagdating sa mga goals ninyo, talagang ipe-prepare nyo yung sarili nyo doon sa mga bagay na kailangan nyong gawin, yung mga actions na kailangan nyong gawin. See? You are focused on your goals. Focus ka dito, hindi ka magpapa-distract sa mga kaguluhan sa paligid mo. Merong happiness dito pagdating sa major event, sa career, sa business, sa trabaho. Yung iba merong event sa work na magsasama-sama kayong magkakatrabaho. You also have the Ace of Swords. This is an idea. Meron kang isang magandang idea na pwede mong pagkakitaan, or pagdating sa trabaho, ikaw ay i-recognize sa galing mo, let's say sa presentation mo, sa project mo, sa performance mo. That's why meron ditong merong celebration. Kaya nga yung iba, pwedeng mga katrabaho mo yung naiinggit, or parang some of them iniisip na, hindi mo din-deserve. Kasi iniisip nila, ikaw ay kompetensya nila. Oo. You have the Two of Vessels. Meron kang pipirmahang kontrata, may agreement, no? So, yung iba sa inyo, pwedeng bago kayo sa isang kumpanya, or meron kayong magiging ka-business partner na kayo ay papasok sa isang kontrata, agreement. Okay, sa love life naman, tinan natin. Very optimistic. Yung iba sa inyo, kayo ay single. Tapos, very positive ang inyong pananaw sa buhay pagdating sa relationship.
Maaring nakikipag-date kayo ngayon. You might be, getting to know someone. If you are in a relationship naman, I think meron kang aayusin na relationship. Oo, pwedeng kahit na tipong mag-asawa na kayo or mag-jowa kayo. Aayusin mo to, mas magbibigay kayo ng time sa isa't isa kasi na-realize nyo kung ano yung kakulangan ng bawat isa. You will really do the effort. Mag-e-effort talaga. Pagdating naman talaga kasi sa relationship, kailangan nang mag-effort. Hindi lang isang tao yung nag-e-effort. Kaya ngayon partnership Hindi yan one-sided. So, some of you are realizing na, okay, meron pala akong mga responsibilities for the relationship na hindi lang yung other person yung nagbibigay ng energy, no? So, pwede rin yung person mo na-realize niya na kulang yung binibigay niyang attention sa'yo. So, ngayong July, mas magbibigay kayo ng attention sa isa't isa. You don't need someone else to fix you. Yes. Kasi kaya mong ayusin kung ano man yung issue, problema, challenges sa buhay mo. Meron kang kakayanan, meron kang power to make things happen for yourself. You don't need anyone to fix you. Kasi kung i-rely mo yan, yung pag-ayos ng buhay mo sa ibang tao, paano kung wala na yung tao na yan sa buhay mo? 'Di ba? Paano ka na? So, it's more on you becoming more independent, and self-reliant. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.